DDS. Oh, kamusta na kayo? Mendoza Chen, salamat naman. Dapat na yan si Bakin Boss Mark. Puro Duterte yan. Sabi ni Mendoza Chen. Sabi ni Olympia Ronquillo, galit si Villar kay Senator Risa. Gawa ng pabahay ni PBBM. Ayaw ni Villar, gusto ni Senator Risa. Oo, mga kababayan, biruin nyo ho merong gustong proyekto na pabahay. Si Risa Ontiveros. Malamang ho yun mala BBM style din na pabahay. Nakita nyo yung pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos? With swimming pool. Mala condominium. Ang pumipigil ho, yung nanay. Yung nanay ni Camille Villar. Si Cynthia Villar. Hindi ko ho alam kung bakit niya pinipigilan ho yun. Para ho sa akin, okay yun. No? Kasi sabi ni Sir Pogi, sarap, bayad ako. Ano tinapawan? Naka 13 minuto ako. No? 13 minutes ho, mga kababayan, na itinatalakay ko. Tapos, yung mga DDS, pwede namang kumontra. Hindi totoo yan sinasabi mo. Ito yung paliwanag ko. Ang tanging sasabihin lang po, bayad ka. Bayad ho ako, huwag kayong mag-alala. Paulit-ulit naman namin sinasabi sa inyo, bayad kami, bayad ako ng YouTube. Ang gagawin ng mga DDS dyan. Sinabi ni Mark Ramos, bayad ako, bayad. Ikakat nila yan. Di ba? Tapos makikita nyo na sa iba't ibang mga platform. Bayad daw si Mark Ramos, bayad daw, di ba? Bayad daw si Mark Ramos, ikakat nila. Hindi nila isasama na sinabi ko, bayad ako na YouTube. Ganyan ang style ng mga DDS. Eto, mga DDS, di ba? Sabi nyo noon, ano sabi nyo noon? Yari ka na! Lagot ka na, Abalos! Di ba yun yung sabi nyo dati? Nung sinampahan ng kaso, nung nakakulo, parehas pa lang, dos oblos pala to. No? Dos oblos pala to, mga kababayan. Yung mga DDS, ang saya-saya noon. Kasi daw sinampahan ng kaso si Abalos, mga bossing. No? Ngayon, ito yung isinampang kaso kay Abalos, mga kababayan. Dismiss, basura. Ang masama pa nito, yung dos oblos pa ang nandoon sa loob ng kulungan. Pero yung sinampahan ng kaso, ayan, nakakalaya. Mahal ng Pilipino. Di po ba? Bakit ba ito sinampahan ng kaso, mga bossing? Kasi nga, ang sinasabi nila, illegal daw yung mga pagkakahuli kay Buloyski, mga kababayan. At meron daw pong ginawang mga kalokohan yung mga kapulisan sa pangunguna ni ex-DILG Secretary Benhur Abalos. Wait lang kayo ng 1 year pagkatapos ng election ban sa kanila. Nako, may posisyon na naman yan. Basahin ko lang DOJ, junks, no? Duterte's complaint versus Abalos. PNP chief over KOJC raid. Di ba? Iyakan yung mga DDS. Wala na naman nangyari. Di ba? Pero dito sa dalawa, yung isa nakakulong. Kasama yung ibang mga preso. Yung isa naman, nakakulong. Work from Hague. Mga kababayan, ewan ko kung papayagan yung work from Hague niya. May nagtanong na isang kapwa natin Pilipino, OFW din po ba maituturing yung pagtatrabaho doon sa The Hague, no? Sa ibang bansa na mayor? Basahin ko, Ma'am Josepa, Oliva, Lopez at Marinjo. DOJ junks Duterte's complaint versus Abalos PNP chief over KOJC raid. The Department of Justice has dismissed the malicious mischief complaint filed by former President Rodrigo Roa Duterte against Interior Secretary Benhur Abalos and Philippine National Police General Marbil. Mga bossing, kasi ang pinalalabas ho nila dito, no? Lumabis ang mga kapulisan sa pag-aresto kay Kibuloy. Pinapalabas nila dito, illegal yung mga pagpasok ng kapulisan doon sa KOJC, mga kababayan. Samantalang ang nakita natin doon sa video, habang
inaaresto o hinahagilap si Kibuloy doon sa kanyang impyerno. Imperyo. Ay nako, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, Mark Ramos, hindi mo, lagi mo napaghahalo yung impyerno at imperyo. Magkatunog ho kasi, mga kababayan. Sa halip, ang nakikita ho natin doon, ang binubuntal, mga bossing, yung ating mga kapulisan. Inumpisahan pa nga ho nila na binomba ng tubig ng bumbero. Di po ba? At baliktad pa ha. Eto pa, mga bossing, naawa ako doon sa ating mga kapulisan. Bakit to? Kasi hinayaan na lang nila na magpakapkap sila. Biruin mo, baliktad, imbis na po yung ating mga kapulisan ang kumakapkap doon sa mga sibilyan, yung kapulisan po natin ang kinakapkapan. So, kaya lang, wala silang magawa. Gusto talaga nila makuha si Kibuloy. Pumayag sila, mga kababayan. Pumayag ho sila. 'Di ba? Na magpakapkap. Tapos palalabasin na itong mga to. Naku, masyado kaming inargabyado. O, meron pa daw pong mga tinitirgas. Yung pala ang katotohanan doon, mga bossing, nagsunog ng gulong etong mga DDS. Tingin ko turo yan ni Celis Si Eric Celis, di ba NPA yon? Di ba dating NPA yon? O, yung mga galawang mga pagsusunog ho ng gulong, mga kababayan, ganyan no. Siguro itinuro doon sa mga kay OJC. O sige, magsunog kayo ng gulong, etc. Tapos pinalabas ho nila, tinitirgas daw sila ng bumbero. At tinitirgas sila ng kapulisan. Ang ginawa ho ng kapulisan, mga kababayan, is pinatay po yung yung apoy nung sinusunog nilang gulong kasi masakit sa lalamunan, masakit sa ilong. Pwede pa silang magkasakit sa baga o sa Di po ba? Sinungaling po yung mga yan. Kaya ano po ang nangyari, mga kababayan? Ayun, binasura. Walang nangyari. Di po ba? Ngayon, ngal-ngal yung dalawa. Yung dalawa ang nakakulong. Yung dalawa ang nasa oblo. Kaya nga po, di ba, ang pangalan nila ay Dos Oblos. Sabi ni Daku TV, naku. Tigil na daw. Sige po. Daku TV pa. May nanonood ba dyan sa TV mo? Ako pinapatigil mo dami-daming viewers, 1,665 viewers. Tapos papatigilin mo ako. Kailangan malaman ng taong bayan to. Di ba? Kasi itong dalawa na ito, yaan ang mga pasimuno sa kaguluhan ng bayang Pilipinas. Mga bossing. Yan, isa pa yan, di ba? Jakes Bueno. May namatay pa daw na kasalanan ng PNP. Yun pala, pinatayo nila doon sa tore, pinagbantay nila, walang kain, walang tulog, yung manong. Dahil nga po takot na mapasok sila ng kapulisan. Di ba? Tapos isisisi doon sa PNP. Meron pang nagsabi, 5 ang namatay. Yung pala, isa lang ho. Kagagawan pa nila. Diyos ko, mga DDS. Kaya po, ayan ang nangyari, mga kababayan. Yung mga naghain ng reklamo, sila po ang nasa oblo, mga kababayan. Kasi wala naman po lahat Wala naman lahat ng inireklamo nila, walang basehan po. Lahat ng sinasabi nila, walang basehan po. Ultimo po yung adik ang Pangulo, wala po silang maipakitang ebidensya. Di ba? Hanggang boka-boka lang ho itong mga to, mga kababayan. Kumbaga, sabi nga ni dating Pangulong Duterte, nagtatanim kami ng ebidensya. Nagtatanim kami ng ebidensya. Kaya nga ho, ang iniisip ko doon sa laglag bala sa airport,
Wala naman ho ako nakikita na magiging benepisyo kung sino man ang maglalaglag bala. Kundi po yung nakaupo dati, no? At saka yung nakaupo ngayon ay masisira. Sino po ba galit na galit doon sa dating Pangulong Noynoy Aquino at dito kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Pero nung panahon niya, walang laglag bala. Ano ibig sabihin, mga kababayan? Ako maglalaglag bala, ano makukuha ko? Wala naman ho tayong nabalitaan. Eto, nakakita namin sa bag mo, may bala. Bigyan mo na lang kami, 500 dolyares. Alis ka na. Wala naman hong ganun, mga kababayan. Ang nakikita lang nating benepisyo ay masira po yung mga presidenteng nakaupo sa panahon na yun. Yun yung nakikita natin dyan, mga kababayan. Baka sila din po ang may pakana niyan para po sa kanilang sariling benepisyo. Alisin ko na ho ito, mga bossing, no? Iyak ka na, wala na namang nangyari. Tapos itong dalawa na to ay parehas kaso nila umiiral at nililitis. Yung mga kasong ikinaso nila. Tsaka ito yung isa pa, yung kay Trillanes. Yung sinabi ni Panelo, nakakasuhan daw po si Trillanes, mga kababayan. Hanggang ngayon wala pa din Yabang-yabang lang. Panghanggang ganunan lang ho, mga bossing. Yabang-yabang, no? Kakasuhan namin si Trillanes kasi sinisira kami. Hanggang ngayon wala pa ding kaso. Kasi natatakot silang makaso. Bakit Para mapatunayan na sila ay sinisiraan lang ni Trillanes, mga bossing, kailangan, no, buksan yung bank account. Kasi yun yung mismong punto at topic ni Trillanes.